Ang talinhaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una. Ngunit ganon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil nawa igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya ay sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kilakilabot na paraan ang masasamang iyon at papaupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulakan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay makakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy nila. Saya'y dadakpin sana, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.